Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion takas about bakit ang Espiritu ay dumating noong Pentecost. So our concept is all about Pentecost. So ang Pentecost ay isang kapistahan ng mga Hudyo na ipinagdiriwang 50 araw matapos ang Paskwa. So, original itong pagdiriwang ng unang ani or tinatawag nating first fruit ng mga pananim. Ngunit pagkatapos ng pag-akyat ni Jesus sa langit, ang Pentecost ay naging araw kung kailan ibinuhos ang banal na espiritu sa mga alagad sa kapuspusang pangkasunduan ng bagong tipan. So, ito ang naging makasaysayang paglipat mula sa lumang tipan patungo sa bagong gawain ng espiritu. Isang makapangyarihang ibinigay sa iglesia para sa misyon, patotoo at pagbabago. So, ang pangakong dati hinihintay ngayon ay natupad dahil ang Diyos ay nananahan hindi lamang kasama ng kanyang bayan, kundi sa kanilang kalooban. So, may mga kapistahan at katuparan kay Kristo. Yung una ay yung Passover or yung kamatayan ng Jesus. Second is yung Feast of Unleavened Bread. So, libing ni Jesus Christ. Third is Feast of First Fruit. So, muling pagkabuhay ni Jesus Christ. And Pentecost, pagkakaloob ng banal na espiritu. So, ang Bible readings natin for today is all about Acts chapter 2 verse 1 to 4, ASND version. Nang dumating ang araw ng Pentecostes, sasama-sama silang lahat sa isang lugar. Bigla na lang may ugong mula sa langit na parang malakas na hangin at napuno ito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na lumapag at namahinga sa bawat isa sa kanila. Napuspos silang lahat ng banal na espiritu at nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika ayon sa ipinapagawa sa kanila ng espiritu. So ngayon, tataho na po tayo sa ating teaching. So yung first teaching is First Fruits, a Harvest of the Nation. So ang Pentecost ay unang bunga ng espiritual na ani kung saan maraming tao mula sa iba't ibang bansa ang sumasampalataya kay Kristo. So, makikita ito sa Acts chapter 2 verse 41. Ito ay pahiwatig ng pandaigdigang misyon ng iglesia na anihin ang mga kaluluwa para sa kaharian ng Diyos. Second is law, God's Spirit written in our hearts. So, hindi na to bato, kundi ang ating puso ang isinulat ng Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu. So, makikita ito sa Ezekiel chapter 36 verse 27 and 26 and 27. So, ang kanyang kalooban ay inilagay sa ating kalooban upang tayo ay sumunod mula sa puso. And last is temple. The church is God's dwelling place. So, hindi na ang templo sa Jerusalem ang tirahan ng Diyos, kundi ang kanyang bayan na puno ng banal na espiritu. So, makikita to sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16. So, tayong mga mananampalataya ngayon ay ang espiritual templo kung saan nananahan ang Diyos. So, ngayon nadako na tayo sa ating application. So, yung first application is live a clean life as God's spiritual house. So, bilang tahanan ng banal na espiritu, nararapat tayong mamuhay ng may kabanalan at malinis sa puso. So, ang kasalanan ay hindi dapat nananahan sa isang templong tinitirhan ng Diyos. Second is devote your heart to loving God. So, ang banal na espiritu ang nagbibigay sa atin ng lakas upang mahalin ng Diyos ng may buong puso. So, dapat nating ipagkatiwala sa Kanya ang ating damdamin at layunin. And lastly is join in the harvest of the nation. So, bilang bahagi ng iglesia, tayo ay tinawag upang magbahagi ng mabuting balita. Makibahagi tayo sa misyon ng Diyos sa pagtuturo, panalangin, at pagsuporta sa gawain ng Ebanghelyo. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part. This is our discussion, and our discussion takas about how does the Pentecost help us understand how the Holy Spirit works in believers today. So, para sa akin, ang Pentecost ay nagsilbing malinaw na pahayag na ang Espiritu ay aktibong gumagawa sa bawat mananampalataya. So, hindi lamang ito para sa mga apostol, kundi para sa lahat ng sumusunod kay Kristo. Dahil sa banal na Espiritu, tayo ay nagkakaroon tayo ng kapangyarihan upang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, magpatotoo ng pananampalataya at magkaroon ng bunga sa ating karakter. So, ngayon, naiintindihan natin hindi tayo nag-iisa sa ating mga lakad, pananampalataya dahil ang Espiritu mismo ang kasama natin magturo, nagpapalakas at gumagabay sa atin araw-araw. So, kaya ang Pentecost ay hindi lamang alaala ng nakaraan, kundi paalala ng kasulukuyang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. So, ngayon, let's pray na po.
Lord God, maraming salamat po sa regalong banal na Espiritu. Salamat po na hindi mo po kami iniwan na walang lakas o gabay. Lord God, puspusin mo po kami araw-araw upang mamuhay ng may kabanalan, pag-ibig at layunin para sa iyo. Lord God, tulungan mo kaming maging tapat na saksi at maging bahagi ng iyong spiritual na ani. In Jesus' name we pray. Amen.